Dalawang opisyal ng Office of the Vice President ang pinakontempt sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability na sumisiyasat sa paggamit ng OVP ng confidential funds. Ang isa idedetain sa Kamara at ang isa pa sa bikutan sa Taguig. Muli ring naungkat ang mga questionable umanong acknowledgement receipts. Saksi, si Marisol Abdraman. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, lumalabas na hindi lang si Mary Grace Piatos ang questionable umanong pangalang nakapirma sa acknowledgement receipts ng Office of the Vice President. Ang isang resibo, pirmado ng isang Kokoy Villamin. Siya rin ang nakapirma sa isang resibo ng Department of Education, pero iba ang pirma sa dalawang AR. On the left side, with black ink, that's from the OVP. On the other side is from DepEd. Okay, pakibasa po yan, yung pangalan din po dyan sa DepEd. Parang parehas po, Mr. Chair. Parehas po, no? Yes, Mr. Chair. It's very obvious, Mr. Chair, na hindi lang po si Mary Grace Piatos ang nakita po nating questionable. Nakikita din po natin na may mga acknowledgement receipts, Mr. Chair, na pare-pareho yung pangalan, na magkakaiba yung date, na magkakaiba yung kanilang pirma, Mr. Chair. Pinuna rin ng mga mambabatas kung paano nakapag-disburse ang dating DepEd Special Disbursing Officer na si Edward Fajarda sa maraming lugar sa bansa sa loob lang ng isang araw noong February 21, 2023. Ayon kay Congressman Royce Gutierrez, noong February 21, 2023, isang araw matapos makapag-encash ng 37.5 million pesos si Fajarda, lumabas sa acknowledgement receipts na nakapag-disburse si Fajarda sa 7 magkakaibang lugar sa bansa. Malolos, Davao, San Francisco, Agusan del Sur, Makati City, Negros Oriental, Negros Occidental, and Davao City. In Pasig po na encash, and immediately the next day, he traveled to these 7 places and had these 7 ARs. Did this not raise a red flag of the impossibility of this occurring? Well, it does, sir. At ayon pa kay Congressman Royce Gutierrez, noong March 15, umabot sa 26 ang mga disbursement ni Fajarda sa magkakaibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Attorney Camora, let's give him a helicopter. I don't think he'll do that in one day. So it really raises a question. How did SDO Fajardo certify and say that he personally disbursed this? Gusto ngayon paberipika ng Kamara sa Philippine Statistics Authority kung may mga tunay na tao ang nakapirma sa mga AR. Ire-refer din ito sa NBI at PNP para masuri ang mga pirma. Isa si Fajarda sa mga opisyal ng OVP na hindi sumipot sa pagdinig ngayong araw sa kabila ng pagkaka-cite in contempt ng komite. No-show rin sina dating Deputy Assistant Secretary Sunshine Chari Fajarda, OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at Assistant Chief of Staff and Business Awards Committee Chair Lemuel Ortonio. Si Ortonio muling ipinakontempt ng komite at iniutos na makulong sa bikutan sa loob ng 10 araw. Sumulat umano si Ortonio na pupunta siya sa hearing at hiniling na alisin ang contempt order laban sa kanya, pero di siya dumating. Hindi dumulo sa pagdinig ngayong araw si Vice President Sara Duterte na dati na nagsabing nasasayang lang ang kanyang oras dahil hindi naman daw siya tinanong nang huli siyang dumalo rito. Dati nang sinabi ng bise na walang maling paggamit sa kanyang confidential fund. Ganito rin ang sinabi ng bise sa kanyang sulat sa komite, pero sabi ng komite hindi nila tinanong ang bise nung dumalo ito dahil hindi naman daw siya under oath. Makailang beses din daw nilang inibitahan ang Vice President. Ang dumulo sa hearing kanina, Chief of Staff ni VP Sara na si Artine Zulaika Lopez. I am purely handling, as I mentioned, operational concerns. Although I would wish to answer really respectfully as regards the matter of the confidential expenses, it is something that I have not really been privy to from the very beginning. Lumabas sa pagdinig na sinulatan ni Lopez ang Commission on Audit para sabihan itong huwag sundin ang sabtina ng Kamara na nagpapasumiti ng mga audit report nito tungkol sa confidential funds ng OVP. Sabi niya, alam daw ito ni Vice President Sara Duterte. That letter does not in any way seek to undermine the power of Congress. It is simply a request to the Commission of Audit, given that there is still an ongoing audit investigation. That's why we requested that since hindi pa naman po natatapos yung audit, hindi naman po din tama na ibibigay na muna yung ganung documents. But Attorney Lopez, that is not a call for you to make.
right? Your Honor, it was Precisely because you are the agency that is being investigated. You're asking another agency not to cooperate with Congress when an ongoing investigation is happening. Cited in contempt si Lopez dahil dito. I truly apologize if there was something in that letter that slighted you on a personal note. It was not my intention, Your Honor. And I would like to request to the members of the Honorable Committee to lift that contempt order or to reconsider and grant my request, Your Honor, not to cite me in contempt. We will have the next meeting on November 25, Mr. Chair. So I move na until November 25. Which is on Monday. Yeah. May we request the Sergeant at Arms to arrange a room dito lang po sa vicinity ng House of Representatives. Sa press conference kanina, tumanggi si VP Sara na magkomento kaugnay sa acknowledgement receipts na kinwestiyon sa Kamara. Ayon sa Vice, hindi pa niya nakikita ang mga sinasabing resibo. Hindi raw kasi dumaan sa kanya ang mga liquidation documents. Hindi na rin daw gagawa ng karagdagang sagot sa komite ang Vice. Bahala na raw ang mga kongresista sa kanilang gagawin. Hindi rin daw niya pinipigilan ang mga empleyado ng OVP na dumalo sa mga pagdinig. Insufficient daw and hindi nila tanggapin. So hindi na rin ako nagsabit. Hindi na rin ako nag-asayang gumawa pa ng affidavit. So padayon lang sila sa ilahang debate. O padayon lang po ng bagyo sa ilahang pag-agi din sa ato. Wala po lang this VP Inday. Atin po ba kayo sa next hearing? Well, it remains to be seen, sir, no? Sa pagkakaroon, case-to-case basis may kung depende kung kinsay dunay madawat na invitation. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi.